Philippines and hello world. Welcome to Balonggao, Pangasinan. It is generally believed that Balonggao was officially founded in the year 1850. The town was still part of Cuyabon, Nueva Ecija, but since it is during its geographical phase, it was segregated as an outpost of the Then it was from the royal family tree Balonggao became the independent town of Pangasinan. The town Balonggao was named after Balonggao, which means young widower. And that is the beauty of Balonggao. Magandang araw po. Narito po tayo ngayon sa Balonggao Town Hall. Tara, pasukin natin sila. Give us some information regarding the tourism here at the municipality of Balonggao. Let's have an interview with the tourism secretary, Mr. Jerry Acosta. Sangguniang Bayan is concerned, we are almost 100% sa electronic legislation na, meaning to say, lahat ng ginagawa namin dito, naka-encode na kami sa computer at meron na rin kaming mga email address na imbes na susulat kami, email na lang kami. And sa tourism naman, sa Mount Balonggao, meron kaming ginagamit na Facebook. May Facebook account kami sa Hato Balonggao. I-friend na lang kami at makikita niyo lahat doon. Yes, sir. At meron din tayong mga connections sa promotion. Actually, Balonggao is a member of Pangasinan Visitors Bureau ng NLEC saka MNPC, Manila North Tollways Corporation. So, anytime, hindi ko masasabi kung kailan, makikita nyo na sa mga toll gate ang Balonggao. At the same time, the Municipal Tourism Officer designate, and also the President of the Pangasinan Tourism Officers Association. So, our office, the Sangguniang, the Tourism Office, is the main stakeholders in promoting our tourism industry. We have the Balonggao Hot and Cold Springs Resort and the Balonggao Hilltop Adventure. So lahat po yan, promotion, advertisement, lahat trabaho po namin. Ano pa? Sir, what inspires or motivates you to become a good tourism officer in your town? Well, aside from, it is one of my job as government employee of the Municipal of Balonggao, it is also my advocacy, one of my advocacies. Because I do believe that Balonggao has so many potential on tourism. How many years since you are in service, sir? Long time ago. Matagal-tagal na rin. Actually, I started as municipal councilor. Then, nag-resign ako dahil in-offer sa akin itong secretary to the Sangguniang Bayan position. Then, in 2008, I was designated as the tourism officer by the former mayor, Jose Peralta Jr., the brother of our current mayor. So since 2008, I am one of the stakeholders who develop and promote, has been promoting Mount Balonggao. Hindi ko na sinasabi na ako lang. Marami tayong mga kasama na dedicated without any extra emoluments na nagtatrabaho for Mount Balonggao. It is our love for our municipality. Yun. Sir, what are your biggest accomplishment being the tourism officer?
Well, kagaya yung sinabi ko, hindi ko naman inaako lahat. Kasi hindi naman lahat, di ako nagtatrabaho, hindi naman tayo si Superman, nagaya-gaya natin lahat. So, malaking bagay na yung mga proposals natin, kino-consider ng present administration. Sobra-sobra pa yun. And the biggest accomplishment, of course, yung natutulog na napabayaan na tourism-related projects and programs of the municipality, napalakas namin. Aside from the Balongaw Hot and Cold Springs Resort, na-establish pa namin noong 2011 ang Balongaw Hilltop Adventure, featuring zipline, ATV driving, mountain climbing, trail walking, and other outdoor adventures, including camping, lahat-lahat. Yeah. And for this coming fiesta, we'll be having our first out of Balongaw Triathlon Cup. Sa tingin ko, yan ang magiging unang triathlon cup dito sa Pangasinan. So, initially, taga Balongaw muna ang paparticipate kasi experimental ito. Pero, maganda o hindi ang resulta niya, ipupush namin, magiging invitation na at kahit mga foreigners na pwede na maglaro. What are the most difficult situation you have faced as a tourism officer, and how did you face these difficulties? Maraming difficulty niyan. In the case of Balongaw, we have difficulties sa implementation ng mga gusto nating project na nakikita natin obra sa Mount Balongaw. But because of financial constraint, and Balongaw is being a fourth-class municipality, nahihirapan kami sa pundo. So we have to rely assistance, financial assistance from higher level government agencies such as the Department of Tourism and DPWH. And natutuwa naman kami na pagbibigyan naman yung ibang mga request namin. Siguro galing na kayo sa Mount Balongaw, nakita nyo na yung kalsada. Widening yun. So, diba? Ang pinaka-concern talaga namin, naging problema namin, sufficient fund to finance our proposed project. What do you think, sir, is the most beautiful and interesting spots here in Balongaw? Interesting fact. Spots, sir. Spot. Or places. Of course, the Mount Balongaw itself, because it has the natural beauty, the natural landscape Balongaw is still there. And the fact na mayroong historical value yan. Baka hindi nyo pa alam na palaging napapublish sa National Art Circulation newspapers na naglalagay dyan noon si Apolinario Mabini. Diyan niya ginagamot yung skin diseases niya sa yung polio niya. At alam din nyo siguro, sa history, may bahay siya dyan sa Kuyapo. So napakalaki yung chance na talagang binibisita niya yung hot spring namin para doon mag-cure yung skin disease niya sa yung polio niya. And isa, barangay nga namin ay pangalit after his name. Mayroong kaming barangay Mabini. Kaya may historical value yan. Kung masipag-sipag kayo mamaya, punta kayo ng library, may mga write-ups na kinat-outs namin from Inquirer. Next, sir. What are the technologies employed in those spots or places? Yung mga technologies ginamit natin. Mga technology. Technology-wise, actually, the construction of swimming pools, tapos yung mga filtering machines namin, yung facilities namin, are all implemented by the Philippine Tourism Authority. Now, the Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority. Wala na yung PTA, TIEZA na ngayon, TIEZA, Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority. Ang general manager niyan is si Mark Lapid. So, technology, hindi naman ganong ma-technology yung paggawa natin yan. Sa zipline, of course,
na-train kami sa Davao City on how for the construction and operation of zipline. So ako mismo, nag-undergo ako ng training at may mga kasama akong nag-training, and all the staff there are all undergone training also, basic crew course and zipline operation. So yun lang. Sir, being as the Secretary of Sangguniang Bayan, sir, what are also those technologies that employed in these offices? Actually, hindi ko kino-consider na technology yun. What we did as our continuing education, nag-attend kami ng mga seminar workshops, national and regional or provincial man yan, for as long as nakikita namin napaka-importante yung subject na ino-offer sa amin, pumunta kami, nag-attend kami together with my staff. Kasi nga hindi ko rin alam, baka mamaya mapunta ako ng abroad, somebody from my subordinates, it will mag-take place. Last, sir. Last question, sir. Hindi tatanungin kung ilan ang asawa ko. Sir, Ano pa? why do you think that Balongaw is a nice place to visit? Oh, of course. Sir. Kung ano yung estado ngayon ng Balongaw, happy na ako because ako napunta na ako sa mga ilang lugar na fully developed. Yung mga buildings. Pero the other side of the story is there peace and order. Ako, napakaganda na ang Balongaw para sa akin. Napakasimpleng mamuhay dito. Peace and order, walang problema. Pero meron kaming resort, isang tourist destination in the province of Pangasinan, in the northern Philippines, na pwedeng kung napagod ka sa syudad, pwede kang mamahinga dito. At yung pera na naipon mo doon sa syudad, pwede mong gastusin dito sa amin. Yun. So, revenue-wise, lumaki talaga ang revenue collection ng Balongaw because of Mount Balongaw. So, kung napunta kayo sa Puerto Princesa, isang syudad, isang city na napakalaki, pero tignan mo, napaka-rural ang buhay doon, yung napakasimple. Pero ang tao naman, masaya kasi simple na, tahimik na. So, ang hamon ko sa mga taga-ibang bayan, sa Pangasinan and other adjacent provinces, maghanap buhay sila ng todo-todo sa mga lugar nilang develop na. At yung mga ipon nila, ipunta dito sa Balongaw at dito gastusin. No? Sir, invite everyone to join us here in Balongaw. Yes, to all beautiful people of Pangasinan and other places, you may come and visit Mount Balongaw and experience outdoor adventures featuring our zipline, ATV, trail running or walking, and other facilities that will soon to come, because the DOT and the DPWH are also helping us to provide more accommodation facilities for your convenience. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Cooperation. So, nung nag-start siya 2001, nagkaroon ng piloting project yung Picard sa DOST. So, nagkaroon siya ng first piloting project dito sa Balongaw. So, yung project na yun, Farmers Livestock School on Integrated Growth Management. So, first in the Philippines yung first in Southeast Asia, ito ginana sa Balongaw. So, here is auditorium sa mga good farmers hanggang na-complete nila yung certain time. Tapos, may mga tinatapos doon yung sa housing, sa breeding, sa management. So, doon nag-start na nag-boom yung goat project dito sa Balongaw. Itong goat house na to, nag-start nung time ni Mayor Philip Peralta, ng mga 2009, pinut up itong demo farm na to.
para may showcase yung goat production sa Balongaw. So yung ibang activity sa Balongaw, every town fiesta, magkakaroon kami ng goat festival. So yung goat festival, nandun yung pinaparada yung mga pinakamaganda at pinakagwapong kambing sa buong Balongaw. So may competition. Pag sa lalaki, best back. Pag babae, best dog. Yes. May mga judges yun, napipili kung sino yung sa tingin nila pinakamagandang nahin at pinakamagandang nakako. Tapos after nun, sa parade, may mga contest gaya ng best float, pagandaan ng float ng kambing. Tapos may activity din na yung shibon off na cooking contest, yung pagluluto ng lahat ng kambing. So yung then halimbawa sa manok, poultry, sa baboy, pork, sa baka, beef, kambing shibon. Shibon po, sir. So shibon cooking contest. So bawat barangay may participation, 30 barangays magluluto sila doon sa sapo ng luto natin. Kaya po yung naging well-known ang Balongaw dito. So, nung nag-start yung FLS, kasi kami yung first pilot project, lahat na lang nag-FLS IGL, hindi kasi na kakaroon ng field study until 3. Tapos, iba-ibang bayan, ibang probinsya, may mga ibang galing pa, ibang bansa na rumakasya dito. Southeast Asia. Maganda po ang starting ng ng pag-produce ng goat racing. Parang siya yung 1 pound sa mga 1 pound 1 product na yun. Nubian. So basta pag ang gulay niya is either black, Ang Nubian goat. black, brown. Sir, mas malaki ang ulo niya dito. Hindi, kung mga malaki ang ulo, ito yung mga pure breed na Anglo-Nubian. So ito yung mga pure na Anglo-Nubian. Yung mga nandyan, Anglo-Nubian din, pero upgrade, na-i-cross siya sa native. So ito Anglo-Nubian, tapos yung may sa tayo doon, yung brown yung ulo, tapos puti yung katawan, yun yung bower, yung sa ganyan. So itong Anglo-Nubian kasi more on sa meat type, sa gatas. So production ng milk. Yung bower kasi more on meat, sa karne na pagkain. So yung bulb natin, meron tayong dalawa na pure na Anglo-Nubian. So yung mga maliit, kanya mga yan, native pa rin upgrades. Makita nyo, mas malaki yung pure, maliit yung ma-upgrade. Yung isa native pa rin. And yung brown. Ay, brown ba? Ang distinguishing, baka makita nyo kung upgrade yung sa tinga. Tingnan mo yung sungay niya, medyo ilalim. Kaya ginagawa yung de-horning para maiwasan yung aksidente. Halimbawa, nagsuswagan sila, maiwasan yun, saka makakos siya ng... Kasi yung mga ibang kambing na wild, minsan, pati yung caretaker, sinuswag yan. So, mostly sa mga ito, na-de-horn yung matapa. Puto na ginagamitan ng bakal na parang sa panday. Yung nababang bakal, ipapasok doon sa may sungay niya. Kung medyo malaki, halimbawa rin yan, pwede nang lagarin yung lagar ng bakal. So yung sistema dito, hindi sila pinapakawalan, nakakulong lang. Pinukuhanan sila ng pagkain. Ano pa gusto nyo
sa vermiculture project ng Balongaw, Pangasinan. Kung makikita niyo po ngayon, ito po ay ang mga fertilizer, vermicast na fertilizer tayo ng bulan. Binibenta po nila ito worth 300 per kilo. And 250 per bag ginagamit sa mga palayan po natin. Sa gulay. Tayo ngayon sa Caribbean na Balongaw, Pangasinan, kung saan ito ang mga nabubuhay ng mga tao dito. Kung niyo pong nakikita dito, tita nagluluto po ng tubig. Magkakano po ito tita? Tikman lang din. Ano po ito? Bali, Uncle, ano po yung mga recipe ng special tubig niyo? Recipe ay ingredients mo. Yung takip mas na kulang sa buko, yung sakit sa buko natin, pag-made sila. Makiaji maraming Tapos bukalo pa yung buko ta para hindi madaling masira. Kaya medyo brown siya. And sweet. Makabalot na. Lalagyan ako doon. And then, yung taon na din po kayong gumagawa ng tubig. Sakit ka. So, master nyo na din po magawa ng tubig. Ito na ang ready-made na tubig. Andy, tikman mo ulit. Like, ganito po yung itsura ng kurot pag naluto na. Siyempre. Kulay brown. Masarap siya. Siyempre galing sa pagmamahalan nila ang katapos. Dapat kasi nag-tricycle na lang din. Dito sa Balongaw, specialty din nila, special product din nila ang tuba nyo. Binibenta nila ito sa halagang 20 pesos per liter. Ito na ang iba. Sarap! Wow! Sarap! Sarap! Bird, susubukan ko yung mga lalagyan ng patok. Bali apat. At hindi ko na alam po ang susunod. Apat ba eh. Nagmaya, nagsipin. Yan din po ba ginagamit sa suman? Hindi. Pastol. Silag. Ano talong ano ba ito? May buhay magkala. So, paano kumain ng surayan? Kasi dito ba? Isa ma. Wow.
Baby. Yasawa ta. Asawa. Tapos, i-kuha nyo dyan, silyasin itong lakul. Kapag ito yun, nung nakaraan ko nga, diputan na niya, tuban mo lagi siya sa isulitat sa mga kasta. Ito nang malurong na lalaingan at nakakalmot doon sila para kami po. Kasto, tatang, garutan. Ito na ang finished product ng bakupan. Binigay na nila ito sa halagang 50 pesos. Baby. Peri pala. Patupat. Pipipat. Ipit. Sino pa? Ano sa Pangalanan to? Pangatupat, Miss Ferry. Ante! O yung mga kulang kain. Anong lasa, ate? Sarap! Sarap! Matamis. Hindi ko pa natin ma. Abot mo? Tabak. Meron pa naman eh. Wala na. Sarap eh. Ayaw mo first. Ano yun? Ano yung meron ba? Nabro nga to pa. Ito ba? Suka. Hello world! Welcome to Hotel Field of Adventure! Makikita ba natin ang pinakamalaki ng balunggaw na zipline, Nakatingin ka! ATV driving. Hot and cold. Swimming pool, mountain biking at bungee jumping. Ngayon, susubukan ni Jerens ang zipline. Let's go! Ay, kawa. Buwan na rin ang set. May kawa ng mga set. Marami na. Yung andun na yung tingin natin doon ha. Yan ang mga nagkakita ko. May tinunong lang at tawag. Dito pala. Ayun na. Jerez. Anong feelings? Masarap daw. Nalalasahan niya. Oh. Say hi. Meron ka ba dyan, Res? Yay. Dito po tayo ngayon sa pinagmamalaking hot spring ng Balonga at ngayon po ay in-experience na namin ang init ng hot spring na ito. Nakaka-relax.
Masaya. Masarap, mapait. Nakita niyo po yan. Relaxation. Maganda, masaya, nakaka-relax. Masarap. Maluto. Maluto na yan. Luto, maluto. Bao? Di ba pag nagpapa-demo ka? Naka-on pa pala yung video. Uy, pa-thumbs up. Nandito po tayo ngayon sa cold spring ng Malungaw Resort. Nakatsuka. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip, nababagot? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi, puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga binta ng Zamboanga? Bulkang Tal, Bulkang Mayon, Biis ng Boracay at La Union. Tara na, biyahe tayo mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. From city to city, 7,100 plus islas sa mahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba mag-rapid sa pagsanghahan? Mag-diving sa Anilaw, mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Duriang Davao, Bangus, Dagupan, Bicol Express at Lechong Balaya. Tara na, biyahe tayo Nang makatulong kahit paano sa pagunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Nakisaya ka na ba sa pahiyas at maskara? Moriones at ati-atihan, sinulog at kadayawan. Namiesta ka na ba sa Peña Francia, sa Naga? Umakyat sa Antipolo, sayaw sa Ubandong. Tara na, biyahe tayo upang ating maitamo ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Tara na, biyahe tayo upang ating matamo ligaya at pagkakaibigan.
Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Halika, biyahe tayo. 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 Tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Huwag kang magbibigla, isasama kita. Huwag kang magtanong, basta sumama ka lang. Huwag mong unahan, abunado ang pag-asa. Mabilis ang palit ng tula ng mundo. Minsan isisigaw, minsan ipubulong. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Kung sigurado ka na, anong hinihintay mo? Sumayaw sa tuwa, pasabugin ng saya. Pigilan, abunado ang pag-asa. Itaas ang kamay, hanapin mo ang gulay. Bitiwan ng duda, bigla ka sumabay. Huwag mong pigilan, sulitin at sumama. Tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Tara, let's, tara, 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 let's, 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 di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Oh, tara, let's, tara, 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 let's, di ka na mabibigo. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Yes, I can. Doubt, better leave. I'm running with this plan. Pull me, grab me, crabs in a bucket can. Maganda. Si Ana po yan. Nandito kami ngayon sa San Auri. Bukan ka pero Ano yung set mo? Sino nagpagano-gano pa siya sa
Cute ni Michelle. Nakalala ko na. Kaya, Video ako. Duwata dyan. Yung gano'n na lang lahat tayo. Uy, bakit? Never giving in, giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That flow, that spark, that crowd. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the pitch's mouth. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd full of melee. No trick plays, I'm Bill Gates. Take a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling, yeah. Get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. Gotta love the life that we live in. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a good feeling, yeah. Sometimes I get a good feeling, yeah. GK